Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pagkapala pong sumatin sa pagkain salita ng Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning! Yan. So, purihin po ang Panginoon at muli, narito tayo sa pagkakataon ito para makapakinig at makapag-aral ng salita ng Panginoon. Pero kanina nakawit po ba tayo mga kapatid? Amen! Amen. So, purihin ang Panginoon. So, mahalaga po yun na bago sa mga gawain ay tayo may ating itaas at purihin at lakilain ng ating Panginoon sa umitan ng mga awit. So, pagbati rin at magandang umaga sa mga nakasubaybay sa Facebook Live. Magandang araw po sa inyo at kay Pastor Onel, nakasama po natin ngayon sa ngayong umagang doon sa pagsama. So, puri po ang Panginoon at maraming salamat ka. Ito po, kapilin natin. So, sa umaga pong ito, atin pong muling pakikinggan ang aralin na mula po sa Panginoon. So, kaya lagi ko po nasasabi, ang Panginoon po ang magtuturo sa atin sa umaga pong ito, ang inilikod lang ang tagapagsalita. So, ano lang, mukha ko lang mabibig ko lang, or tinig ko lang ang maririnig mo, pero ang Panginoon po ang magtuturo sa atin. So, medyo familiar tayo sa verse na to, no? Bilas na rin natin naririnig. Pero lagi tayo nakafocus sa pag-ganito yung paksa, yung verse na ginagamit kasi hindi maiiwalay kahit ano mangyari, di ba? Tama naman po yung verse. Pero, nung binulay ko itong nakaraan, nakafocus ako sa isang bagay. Pero alam na rin naman natin, yung love. So, ang paksa po natin ay unbreakable love. Amen. Ang tema, ang pag-ibig ng Diyos na hindi maihiwalay sa tao. So, doon tayo nakafocus ngayon sa word na love. So, maraming bagay, mga dahilan nakalagay doon, hindi raw maihiwalay tayo sa mga bagay. Hindi raw maihiwalay yung love ni God sa atin sa mga ganong bagay na nabanggit kanina. So, na-focus ako dun sa word na love. At dito sa pag-aaral, tutukan lang natin yung salita ng love. O yung banggit sa batayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, sa pag-ibig ng Diyos. So, pero bago tayo dun sa love, ngayon tanong ko muna ako sa inyo. Naranasan o naramdaman nyo na ba na mahiwalay sa tao na minamahal? Naranasan nyo. Hindi lang, huwag muna tayo dun sa kamatayang level na hiwalay. Huwag muna sa breakup lang. Sa may mga, lang ang babataan dito na hindi ko alam kung meron na itong mga bata sa likuran natin na niibig. Pero alam ko. Napakasakit ko Meron. yan. So, pero lahat tayo nagmahal, di ba? O may minamahal, din na tayo sa word na minamahal. Pero sa point na mahiwalay, so medyo anong pakiramdam nun? Siyempre hindi. Napakasakit nga, Kuya Eddie. Ayun, sabi nga ni Kaya Virgie, napakasakit daw, Kuya Eddie. Ang ganang maramdaman, di ba? So, hindi siya magaan na damdamin yung mahiwalay. So, minsan nag-uugat niya sa maraming bagay kung bakit nagkaroon ng separation. Or, doon na lang tayo sa mas mababaw sa mga para kabataang level, break up. Yan. Break up level lang. Pero, pangtao kasi yun eh. Pero medyo, siguro sa may gulang na, sa medyo may edad na, parang parang menos wala na yun eh. Parang minor na yun. Parang, pag matandaan na, hindi na gaano yun eh. Gaano yung mga breakup to ako. Huwag kong amin yan. Kasi danas na nila yung... danas na eh. Yung mga bagay na yan sa mga breakup to. Danas na. Kumbaga sa may sanay na. Yung mga disappointment. Hindi naman sanay na, tumigas na. Tumigas na raw ang damdamin ng kalooban. Pero, dito sa level na lang sabi nga nila sa yung POV, ano sa ng POV? Point of view. Nakalagay lang yung social media nila. POV, ganyan. Pero doon tayo muna sa point of view nila. So hindi tayo sila ba? Pero hindi natin makikita yun, hindi natin mararanasan. Pero isipin na natin ito. Sa POV nila. Lumikha siya ng
mundo para dun sa tao na ilalagay, bitiyan mo. Pero napalala natin, di ba, ang umpisa nilikha ni God yung lahat. Tsaka niya nilagay yung tao. So, pin-repair niya muna yung ano. Hindi siya gumawa ng tao at tsaka siya gumawa ng Mga bagay. ito. Inuna niya muna yung paglalagyan. So, pin-repair, ay, ba't na ba? Hindi pin-repair niya agad na yung mundo na paglalagyan. Diba? Na minamahal, para sa tao na minamahal. Isipin mo natin, love niya na agad yun kasi magka-create ka ng alam mo na isang paglalagyan na dito mabubuhay siya, magta-thrive siya, dito maaan siya, susurvive siya. Di siya maaano, di siya papahama. Yan ang ginawa ng Panginoon dyan, isang umpisa pa lang. Diba? Bago niya buti lang, nag-isip ang planeta, no? Diba? Kasi tsak, hindi tayo masusurvive din, eh. Diba? So, niligaan niya yung mundo para paglagyan. Tapos ang mabigat nito, doon natin nakikita na mahal niya. Kasi kung susubukan niya, lagay ko kaya itong mga taong to dito agad sa moon, walang atmosphere, yan, patay agad yun, di ba? Hindi, love niya kasi may care agad siya eh. May importance agad sa kanya yung nilikha ng tao. So, mahal niya, di ba? Talagang masakit sa point of view niya, nahiwalay sa kanya. Paano nahiwalay? Creation niya, tapos nagkaroon ng separation sa kanya at sa tao nilikha. Ganun gusto niya eh. Nilikha ko to, kaya nga nilagay dyan para nakakonfide kayo dyan, sama-sama tayo, tayo, makikita ako, makasama. Ganun ang purpose niya eh. May communication, may connection, kumbaga. Ito tayo sa susunod, hindi nakita na kanina. Pero nahiwalay. Isipin niyo sa inyo kung sitwasyon, meron kayong anak na lang. Sa anak na lang na level na tapos nagkaroon kayo ng sama ng loob, parang nagkaroon kayo ng gap, ng misunderstanding. Siguro sa iba, hindi. Pero sa hindi ko lang may ganun, mga ganun instances. Nagkaroon sila ng personal na parang problema na ng kanyang mahal sa buhay. Hindi maganda. Diba? Kasi family lang ng anak. Tapos hindi kayo magkasama. Hindi siya okay. Okay na yung separated dahil sa nasa malayo na siya. Pero yung separated dahil or magkahiwalay dahil sa may pumagitan na sa inyo, problema. Diba? So hindi siya ganun maganda. At ganito yung nangyari dun sa Panginoon at sa tao. Ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. So may pagkakataon po sa noon na nasulat, tama naman ako. Magkadikit lang. May pagkakataon noon na nasulat sa Bible, may space word, na nahiwalay ang tao sa Diyos. Oo nga, may nasulat. So, may pagkakataon po yun noon na nahiwalay ang tao sa Diyos. Isahin natin yung Genesis 3:17. Sabi dyan, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, ayan kasi, ayon kayo sa asawa natin. Dapat kasi yung lalaki ang nagiging dito, may instance na agad eh. At kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain ngayon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa magitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So sabi ng Panginoon, suwain ka eh. May inutos na ako sa iyo, huwag mong kainin, kaso mas sinunod mo tong asawa mo. Ayan. Dahil dyan, mag-suffer ka forever. At yung mabigat nun, pati hanggang sa ngayon, damay tayong lahat. Diba? Dahil dun sa pagiging kakusa niya. Kakusa eh. So, yung siguro mahal lang niya siguro. Mahal. Madumi ko Pero, na. Course ba yun? sino ba yung dapat na unang mahalin mo? Superior. Kumbaga sa authority, susundin mo ba yung mo lang, yung co-worker mo lang, tapos kesa sa sa manager mo, sa boss mo. Pero marami hindi pa naiisip. Diyan minsan nagkakaroon ng mga biro yung mga tao na mahina daw kasi yung isipan ni Adam. May mga ganong argumentos eh. Limited pa yung kaunawaan. Anyway, so dahil sa ganyang nangyari kay Adam,
ito, sa Genesis 3:23, tanong natin, hanggang 24. Kaya pinilayan siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkuhan sa kanya. So, doon kasi nagmula si Adam, tayo, sa lupa. So, parang isipin natin, doon iikot ang buhay niya sa lupa. So, dyan ka na kinuha, simula ngayon, dyan ka kukuha ng pagkakain, ng kakainin mo. Diba? At dyan ka rin, babalik in the end. So, ironic ano? Doon ka nagmula, pero doon ka rin, doon ka mabubuhay, at doon ka rin mamatay. Diba? Ironic ano? Doon ka. Ang sakit, dahil lang sa simpleng, yun na simple eh. Bigat na rin ako sa naghinilin sa kanya. Sa 24, ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ng mga kerubin at ng isang naglilingas na tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So nagkaroon ng separation para mag-prevent siya makapunta sa punong kahoy ng buhay. So, yan. Hindi, iwalay na. Pero alam natin, hindi pa yun yung total na separation talagang hiwalay. Kasi may ugnayan pa eh. Dahil talaga sa mga sunod na kasaysayan, si Cain at si Abel, di ba? Nagkakaroon ng communication pa. Ginanap pa nga ng Panginoon si Abel kay Cain, di ba? So meron pa rin ugnayan. Hindi naman siya total naman. Bagamat nagkasala at itinaboy, hindi naman tuluyang nahiwalay ang tao sa Diyos. So, maraming panahon. Parang habang parang simula ka sa Genesis, tapos pag-ibig ang pag-usapan ng pag-aaral. Parang ang layo ah. Parang abutin tayo ng alas 11 agad ah. Hindi naman. Alas 11 tayo matatapos. Hindi ko na pagtuturo ah. ng gawain. So sa pagitan ng mga tao na gumaganap ng kalooban niya, mayroon pa rin ugnayan ng tao sa Diyos. Hindi naman nawala yung connection. Bagamat nahiwalay doon, nagkaroon ng problema sila, ay hindi pa rin natuloy ang nawala yung connection. Kasi nandiyan pa rin sila. Abraham, si Moises, si Elias, Eliseo, marami mga lingkod. Di ba hindi ko na po sinulat? Yan lang yung medyo mga familiar sa atin na nababanggit. Mga propeta. Yan. So, pero ang nakalagay sa number 1 na punto mo, pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Paano ba dumarating sa punto o tagpo na naiiwalay ang tao sa Diyos? Babalikan natin kanina ang nangyari. Nagkaroon sila ng gap kasi nagkaroon sila ng kasalanan. So, ang kasalanan, nagiging pagitan sa atin, sa Diyos. Sabi sa Isaiah 59:1-2, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi uliksi, na di makapagligtas, hindi man manila ang kanyang pakinig, na di makarinig. So, bait ng Panginoon, ang kanyang kamay, hindi maiksi, di ba? Hindi niya abutin. So, may connection ka lagi, di ba? May sinasabi, lagi kang pwedeng maging connected with God. Lagi kang, kumbaga parang madali naman siyang ma-reach. Kaya sa madali siyang ma-reach. Niya lang, sa Diyos, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makulit. So, ang pumagitan, naging reason kung bakit may harang is yung kasalanan. Ganun din kung sabi nga rito, ang kasalanan ang nag-isolate o nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Parang sa mag-boyfriend girlfriend na lang. Mga panahon. Hindi na boyfriend girlfriend na tatawag. Hindi na. Jowa pa tayo. Jowa na. Dati nog lang. Hindi. Kasintahan. Salamat kayo. Yung Tagalog. Kasi ano ako yun. Gen Z. Yeah. 40 na, Gen Z pa rin, ano? 40 anos na Gen Z. Di ba? So, kami, mga mag-nobyo, magkasintahan, boyfriend, girlfriend. Yung pag may mga hindi pinagkakasunod yung pinag-aawayan yan, gumagawa sila sa break-up. Di ba? Pag-iwalay. So, pag meron yung bagay hindi na pinagkakasunod o kasalanan, yun yung nagkakaroon sila ng break. Di ba? Kaya nagkakaroon ng separation. So, merong hindi gusto si isang side, si babae o si lalaki, at meron hindi gusto si isang side. Diba? Since ayaw nilang bitawan yung dalawang bagay na yun, yun yung nagiging hadlang sa kanila. Yun yung nagiging hadlang. Kung ayaw kong bitawan to, paninindigan ko to, tama ito para sa akin. Diba? So yun yung bagay na nagiging nakapagitan sa kanila. Kaya dapat hindi sila wala silang dapat pagitan sa nagmamahal, diba?
Kaya minsan ginagawa ng iba, hindi secret na lang natin yung kalokohan natin. Diba? Lilihim na lang yung kalokohan eh, para at least hindi naman alam nung kabilang side na gumagawa ka ng mali. Ang tingin mo is okay pa rin. Diba? Pero, maganda sa Panginoon, walang secret. At gaano ka galing magtago kay God, alam yan. Alam niya na, ay, magawa ka ng kasalanan. So, doon pa lang, nagkakaroon na kayo ng isolation, nagkakaroon ng separation. For example, kay God. Ang hirap naman. Ang tingin mo, wala kayong nakapagitan kay God. Pero, meron talaga. So, sa isang mananampalataya, ano yun, masasabi natin may sakit. Spiritual. Bangkit sa hindi lang naman tayo physical lagi may karamdaman. Hindi naman tayo, normal yung physical na may karamdaman. Nangyayari nagkakaroon ng mga pagkakaroon tayo physical na sakit. Pero ang mabigat yung spiritual na sakit yung wala kang maging connection kayo. Dahil meron kang kasalanan. Kung naalala niyo nung prayer meeting, nabanggit ni Kapag, dun papasok yung mga intercessor. Nabanggit nila. Yung tagapamagitan. Na hindi na tawa, di ba na lang. Di ba? Maigi yung ganun. Kasi pag may kasalanan, ang hirap talaga, sabi niya, di ba? Binili Diyos ang panalangin ng banal na matuwid, di ba? Pero pag hindi ka matuwid, siya po problema. Sabi niya sa verse 1, kung kayo nanatili sa Diyos, hindi nyo ano bang bagay na ibibigay sa inyo, di ba? So, pag isolated ka or separated ka, wala kang connection. Parang signal lang yan. Mahinang signal, mas maganda sabihin, wala kang load. Wala kang load. Hindi ka connect sa wifi, diba? Wala kang load. Bakit di makakonect sa wifi? Mayroon namang internet tayo na pwede sira yung phone mo. Diba? That's what, pero minsan may internet naman yung iba, nakaka-connect. Pati kung hindi ka makakonect. Pwedeng naka-block pala sa wifi, no? Kasi pwede yun, i-block mo sa wifi mismo. May controller isa, i-block mo yan sa wifi kasi ang lakas gumamit ng internet. So, ang hirap ng ganun pag may kasalanan. Separated ka. At ang mabigat nito, ang panahon na yan, after ng mga saksaysayan sa Lumang Tipan, tapos ang tagpo sa Lumang Tipan, 400 years naging tahimik o silent si God sa mga tao. Ang last na tagpo niya kung chronological order yan, kala Nehemias, nire-rebuild na nila yung kuta ng Jerusalem. Diba, napibiyag sila noon ng Persia, sila Artaxerxes, sila Ricario, yung panahon niya. So, tas nung kay Artaxerxes, pinigbigyan siya. Siguro babalikan niya sa mga historical novels. So, piniyagan siya ng hari na, sige, bumalik ka na kasi nag-request niya na tayo muli ng Jerusalem. So, after nung mabuo ulit yung kuta ng Jerusalem, yun. After nun, sa Nehemias yung last na, kung chronological order pa, yung last part na may mga propeta pa rin nun. Sila Malakias, sila Zacarias, Haggai, yan. Doon pa rin sila. Yung mga time na yung huling mga taon na. So, after nun, yung nakatagpo kay Nehemias po, tahimik na sila. Wala siyang connection whatsoever sa walang propeta, walang sabi kung anong gagawin, anong yan. So, yung time niya parang gagawin natin. Anong feeling ng mga tao nun? Kasi ng Israel lalo na, anong gagawin natin? Nanangapa sila, wala sila. So, nagpatuloy yung buhay nila, 400 years na walang anumang balita. Ano na si God? Iniwan na yata tayo ni God, diba? So, hindi nila nangyari sa kanila. Pero, sabi nga sa tema, pag-ibig ni Diyos hindi maiwalay sa tao. Sa number 2 na tayo na punto. So, despite po na maraming tao sa mundo, nung time na kasi naging makasalanan nga ang Israel, to be specific, yung mga tao na kung isipin nga po natin, sobrang love ni God dun sa bayan nila, sa bansa nila. Kahit na every time na nagkakasala, ganyan-ganyan sila eh. Yung relationship nila, parang away bate. Lagi binibigay ng chance ni God, yung Israel. Kaya sabi niya, kung sa mag-boyfriend girl, parang, ulit mo na ako niloloko ah.
sasampa kayo sa Diyos-Diyosan, tapos okay, babalik kayo sa akin kapag nahihirapan na kayo, pag may mga parusa. Parang gano'n din. Babalik ka lang sa akin kapag kailangan mo na ako. Pero pagka, iiwan mo ako pag okay ka na. Di ba? May ganyang punto eh. So despite na maraming tao sa mundo makasalanan, love pa rin agad ang tao. Alam mo, napakaswerte naman ang tao. Parang napakabuti talaga ng tao. Hindi natin yung matataon. Hindi natin kasi ma-imagine yung level ng love niya sa tao. Na kahit paulit-ulit. Diba? Kung isipin natin sa kasalukuyan, ang dami talaga hindi rin na. Ayun nga lang, ilan na tayo dito eh. Hindi ko ba? Hindi natin sasabihin dito kasalanan kasi. Pero ang punto dito is, marami mga nakakalimutan si God. Or, isa niya, hindi dumadaan sa isip. Sa isang araw, hindi dumadaan sa isip na ano yung sinabi sa Bible, ang sinulat. Baka naliligtaan sa sobrang abala sa buhay, di ba? Hindi lang sa kasalanan, nalilimutan, nahihiwalay. Pero pagka si love mo, subukan mo na makalimutan ko chat si boyfriend mo, di ba? Hindi ka nag-update, ha? Galit ako sa'yo. Ganun yung mga ano ngayon. Dapat nag-update ka. Doon pa lang, meron na agad, di ba? So, love pa rin tayo ni God. Kaya sabi na sa 1:36, di ba? Ngayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sangitan. So, yung antas, ganun na lang yung antas. Binigay niya yung kanyang bulong na lang, kanyang sarili, upang sino mo sa kanyang sumampalataya ay upang pangalang kalimutan ng buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa sobrang love ni God sa tao, sa atin, si God mismo, literal, nag-move from heaven to earth. Literal na, nandun siya eh. Bumaba siya mula sa langit, bumaba siya sa lupa para na magkaroon ng connection sa mga tao. This time, hindi na siya gumamit ng mga propeta, hindi na siya nag-ano ng mga tao, mga limpitin na, ito sabihin mo, ito. Hindi na. Sabi nga, nangyari na, ginawa ko na, tinry na yun before, makulit pa rin sila. Di ba? Yun ang, sistema. Pero this time, personal touch talagang natin. Personal appearance, personal na, doon hindi siya pwede muharap ng bilang anyong Diyos kasi patay lahat ng mga tao ng time na yun. Kung sa amin gano'n ng time na dumating siya ng gano'n. So nag-anyong tao siya na magkaroon ng connection sa tao. At sa pagkakataon na yun, hindi lang para sa Israel na so much beloved na. Para may selos eh, para may ibig na natin. Kasi sobrang special talaga nila. Dito babasahin yung Old Testament. Pag inaral yung kasaysayan, yung lumang tipal, isa parang sabi ko, bakit ganito to? Kasi may question mark, sabi ni Gabriel, di ba? May question. Pero napapaisip ako minsan pag binabasa, look, grabe na kayo, tapos love ko rin kayo, hindi eh. Parang may gano'n akong thinking minsan. Parang may selos or something. Pero gano'n man, lahat naman yung love ni God. Pero this time, nung bumaba siya mula sa langit, bumaba siya sa lupa, hindi na Israel. Lahat na. Wala na siyang pinipiling bayang dito, favorite ko, ito, hindi gano'n. Away mo yan, kahit nitpuli mo yan, wala nang gano'n. Dito, lahat love niya. Dito papapil niya na lahat, lahat i-welcome niya sa kanya, na kung sino sumamba sa kanya. Sabi nga sa Efeso 2:2-13, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay ni Kristo. Yes, talaga naman, lahat tayo hiwalay kay Kristo. Hindi ka bilang sa bansa ng Israel. Hindi talaga tayo Israel. Ewan kung meron man tayong konting blood or genetic na taga-Israel talaga, hindi natin alam. At mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako. Sa ibang lupa kasi hindi talaga natin yung alam, nung una pa lang. Kasi sa kanila lang yung tipan, sa Israel lang. Hindi tayo belong doon talaga. Kaya, swerte naman. Swerte. Yung mga kabataan niya, swerte. Sabi nga nakakapag-aral sa noon pa, wala hindi rin swerte. Mapalat lang. Baka sa swerte. Mapalat talaga. Kasi, hindi ka kabilang. Hindi ka belong dyan. Hindi talaga tayo belong para sa pangako. Pero, so love ulit. Kaya itutuon ko yung isip niyo ko sa love lang. Pero kasali ka. Kasi love ka. Special pa. Hindi talaga. Hindi mo ba? Ibang lupa, hindi ka nakabilang dun sa tipan eh. Wala kang pag-asa at wala kang Diyos ng pisa para sa sanlibutan.
Pero andun yun siya, inabot niya yun. Sabi kanina, hindi maiksi ang kanyang kamay para abutin. So, si God lagi siya naka-reach, nakaganyan sa atin. Ang tanong nga lang isa sa mga tao kapag kapapahid ng salita ng Panginoon. Kumbaga, siya pa yung kumakatok. Bubuksan mo na yan yung pinto. O nakaabot na yung kamay niya, kukunin mo na lang. Diba? Trying to restore relationship unto us. Gusto niya yun eh. Opo. Relationship, yun ang gusto niya. Kung isipin natin talaga sa sa Bible ito mo. Gusto niya na relationship talaga. Yeah, gusto relationship actually. Ayaw niya nung walang connection. Diba? So sabi sa 13, tatapag ngayon kay Kristo Jesus kayo na nung panahon lalayo ay hinilapit sa dugo ni Kristo. So dahil sa dugo niya, nagkaroon tayo ng connection sa Lord. Kaya, dahil pagka ganyan naisip ko, lagi naisip lagi ako meron kanina, yung super glue o matibay sa bahay. Kasi pag nasira, hinidikit ako. So lagi naisip ko, so nilapit, so siya yung nagbabang sa atin dito. Yung dugo nila, ito guys, ang nagbabang sa atin. So, mga special naman. Kasi, makasalanan na nga, masaway tayo, nangyari sa isa. Tapos siya pang gusto, hindi, ako nang, akin na lang yung kasalanan mo para bati tayo. Ang ganun level eh. Akin na lang yan, ako, ay wag na ikaw maparusahan, ako na lang, kasi nagkita. Siya na lang kumako. Sa sobrang love. Kaya, pagka naalala ko na naman yung Israel, sabi ko, kasi ko ilang ulit, pero kung isipin natin, dito mas mahal talaga ni God kasi personal na niya yun. Diba? Sarili niya yung dugo. Dati, nagpapaano pa siya ng, yun, medyo gumagana naman ang isip ko kapag ganyan eh. Pagka yung Israel noon, diba, magpapatawag lagi siya ng mga propeta, marami, paulit-ulit. Pero this time, one time lang niya ginawa, pero personal. So, parang, ito matindi yung pag-ibig. Ito yung level na, mas matindi kaysa dun sa, sa panahon ng Israel. O, paulit-ulit sila. Pero hindi personal. Dito, personal na. Diba? Nilapit. At mismong dugo niya ang tumigis para magkaroon ng connection, magkaroon ng bond. Para yung hiwalay maging magkakapit na, magkadikit na. Hindi na maging hiwalay. Sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, ay nalapit muli tayo sa Diyos. Kaya mapalad pagka nakilala natin ang Panginoon. Palad din tayo kapag tinanggap natin salita ng Panginoon. Tinanggap natin na siya yung Diyos na tagapagligtas natin. Kasi yung effort niya, hindi naging sayang. Diba? So, ayon sa batayan, walang anumang maaaring maging sagabaloan lang sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po? Walang hadlang kasi namatay siya. Diba? Ano man natin, langit man yan, ano mang bahagi yan, hindi yung naging hadlang para tumagos yung love niya sa bawat isa sa atin. Diba? Ano yung binanggit kanina, di ba? Kamatayan man, namatay siya, love pa rin, di ba? Buhay man, love pa rin, di ba? Mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, lahat yun. Binanggalang yung dahil sa latigan sa atin. So, ganun na tayo kalang. Alam na natin. At ayaw niyan tayo mawala sa kanya, iwain, mag-disconnect sa kanya. So, dapat panatili naman natin na nandun tayo sa piling ng Diyos. Kasi, minsan nagiging complacent tayo. Huwag naman ako likod eh. Okay na yun. Bagamat walang maaaring makapaghiwalay. Oo, sabi kasi, Brother Carlo, wala doon makapaghiwalay, di ba? Wala naman eh. Totoo naman. Kaso, baka naman magpabaya ka. Ikaw ang Diba? Si God, laging may effort. Sabi nga kanina, hindi maiksi ang kamay para abutin. Kaso baka, lagi naman nakaganon si God, okay lang yun. Mamaya na lang. Okay yan. Kasi, ganyan naman lagi si God sa akin, sabi mo. hindi mo inaabot. Nakaganyan naman lagi yan. Nakagano siya. Hindi naman mga ngawit yan.
Naging thinking natin ng tao minsan complacent eh. Bagamat wala maaaring makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos, huwag naman tayo magpamaya. Huwag naman natin i-take for granted yung effort niya na hindi next time. So, tanggapin mo rin yan. Saka na lang, di ba? So, bigat, huwag sana ganun po. Ano yun? Yung parang, ano sabi niya, ito na sila, don't be me yan. Parang kapag niyabot ka na, di ba? Yung paghintayan, di ba? Kinakailangan na panatilihin natin na hindi tayo maiwalay sa Diyos. Amen. Kasi, baka yun nga, masyado ka ng panatag. Minsan, yun, nagagawa natin magpabaya sa mga gawaan, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam natin, nagawa na naman ako ng Panginoon. Kasi, maintindihan naman ako ng Panginoon. May laging word sa isip natin. Mga ganung bagay. Okay lang yan. Kasi, yung okay lang yan. Kasi maintindihan ako ng Panginoon. Okay, it's not Kasi, love naman ako ni God, sabi mo, di ba? it's not right. Yun minsan ang nagiging dahil ako ba't bumabagsak tayo ng mga talaga, that kind of thing. Alam natin, okay lang yan kasi sige, doon tayo bumabagsak. Dapat panatilihin natin na huwag tayo maiwala sa Diyos. Sabi nga sa awit 91, natuwa ko ito ito pala yung sa lihim, sa kantaan lihim. Siyang tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Amen. Diba sa kanila? Ano yun? Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dako. So, magstay lang tayo kung nasan si God. Diba? Manatili tayo kung andun, asan yung, hindi siya location lang, hindi siya place or venue, pero manatili tayo doon sa hangkaw. Salita ni God. Ito yung lihim. Kasi hindi ba din naman natin lahat na intindihan. Kapag binasa ito ng ibang tao, minsan sabihin nila, hindi ko talaga maintindihan. Lihim kasi siya. Diba? Kung binubuksan lang natin yung kaisipan natin bilang pang tao, hindi talaga natin maintindihan. Pero kung bubuksan natin yung connection natin kay God, maintindihan natin. So, lihim to sa kanila. So, yung mga tumatahan daw sa lihim na dako ng kataasan, mananatili sa lihim. Ando, nakapalooban tayo doon sa makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan po ang Diyos, di ba? Amen. At kung nananatili tayo sa Kanya, kahit gaano pa kahirap ang pagsubok o dalahin, tiyak na mapagdata, Amen. gumpayan. Yun yung tiyak. Amen. Totoo yan. Yun yung tiyak. Di ba? May mga bagay na darating sa atin na mabibigat. Minsan yun yung parang tingin natin, yun yung magiging dahil ako ba tayo mahihiwalay kay God, mag-separate. Ayoko na kasi mahirap. Parang tingin natin. Pero kung mag-stay ka lang, mag-stay ka pa ni God. Kahit di mo ma-observe na lang, nalagpasan mo yun. Bagay niyo. Kasi minsan, yun yung test. Nandun. Kaya nga pagsubok, test. Diba? Lalahin. Diba? I've been through already. Pagsubok. Pero tandaan natin, magkaiba pa ang pagsubok sa pagpapagod din. Kasi may paraan naman na nasa-separate tayo kay God dahil sa kasalanan. So yun naman, pinapalo ka ni God. Pero iba yung pagsubok na tinetest ka ni God kung sige nga, love mo. Pero hindi siya para biruin ka or para ganun ka na. Kundi darating talaga sa atin mga ganung bagay para malaman natin kung gaano din natin talaga kagad si God. Kung gaano ba talaga tayo kakapit dun sa kamay na nire-reach out. Nakahawak sa atin. Diba? Amen. Hindahan natin yan, ha? Hindi po yung pagsubok, magagawa natin yung pagtrupen. Hanggat nakakapit ka sa Kanya, na mahigpit, Amen. hanggat nakakapit siya sa'yo mahigpit. Diba? Yung mananatili ka dun sa makapangyarihan sa lahat, sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sabi nga sa 1:15 ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang mananatili sa Kanya, sa akin, at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala tayong magagawa. Yun ang totoo. Wala tayo talagang magagawa. Yung mga bagay na isa mapapaisip po kayo, di ba? Sa buhay niyo. Parang imposible itong maragasan ng isang normal na tao sa amin. Di ba? Kinukuha na yung pinipituan sa inyo ng buhay.
Bumi-give up na, minsan, di ba, nagkakaroon ng sa isip, nervous breakdown, di ba? Pero, sa isang mananampalataya na nakakapit sa Panginoon, dadaanan mo siya. Amen. Naranasan ko. Sabi nga nila, Ferdy, daanan mo lang, huwag mong parking yan. Ay nga tutulog sa'yo, huwag mong parking yan, pagsubok nga lang yan eh. Dadaanan lang talaga yan. Passing through lang tayo. Diba? Ang mabigat kasi, bumitaw ka, nag-park ka doon. Yun yung mabigat. Ayun na. Kaya kasi pag hawa ka naman eh, dadaan ka lang niya dun eh. Ang mabigat, like, hindi ko na kaya, bumitaw na ako. Di nag-park ka doon, nag-stay ka, o paano ka makaka-move on, makaka-get through dun sa pagsubok, diba? So, makapangyarihan ng Panginoon. Kaya niya tayo ilabas sa mga ganong dalaga. Marami ng patulan. Amen. Hindi po ako mag-explain dito sa tuturo kasi magsasabi ko sino kayo. Pero kung sa mga nakatutok sa live sa inyo, sa likod ng camera na to, yung phone na pala yan, nandun yung mga anak ng Diyos na napagtagumpayan na nila yung mga pagsubok. Hindi nyo makita, pero pala sa mga pictures check na sa Facebook, then yung mga mukha, nandun sila. So hindi ko kaya pagditin ang pangalan nila. Pero sila yung mga buhay na patotoo na mga napagtagumpayan yung mga bagay niya. Pilit na at nagiging malakas na pinangahawakan yung salita ng Panginoon. Gusto kasi mag-stay kung nasa ng Panginoon. So, kaya kung maisip natin, malakas sa loob ni Pablo, yung sinabi niya, yung, kasi sa Roma, sulat niya yun, sa 8:38 na 39. Malakas ang loob at tiyak na sinabi ni Apostol Pablo na walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kakait pa sabi, sabi niya, ako'y naniniwalang lubos. May lubos pa eh. Kaya nagiging masaya ako sa bawat salita na ginagamit sa akin. Kung ano, may lubos pa. Ibig sabihin, hindi na siya basta naniniwala. Tinitiyak niya. Hindi, naniniwala akong lubos. Sabi niya, na kahit yung kamatayan, kahit buhay, kahit yung mga anghel, kahit mga pamunuan sa mundong to, kahit mga kasalukuyan, kasi mga present na nangyayari po kahit yung mga bagay na darating pa sa future, kahit ang mga kapangyarihan, kahit yung kataasan, kahit yung kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, kahit alin pa yan, hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Ano siya eh? Confident na sinabi niya yung ganung bagay. Sobrang confident. Naniniwala ako lubos! Confident enough. Enough confidence siya. Naniniwala ang lubos. Pininindigan niya. Confident enough siya. Diba? Yun lang, kung mananatili lang tayo sa Diyos. Siya confident siya. Sabi, ay, alam ko na to, tiyak ko na to. Pag dapat mag-stay ako dito, kakapot ako. Kaya natin, nagawa na natin yung play ni Apostle Pablo, diba? Sila. Apostle John yung pangalan, diba? Nananatili tayo na nasa kamatayan sa Apostle Pablo. Pinugutan ng ulo. Nanatili pa rin siya. Diba? Sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang mga salita, ay magagawa natin mapagtagumpay ng mga balakid na yan. So, hindi siya natakot dun sa death. Alam niya, mamamatay siya nun eh. Oh, naniniwala akong lubos. Sabi niya, na kahit itong kamatayan na to, hindi ito magiging separation namin. Yun ang ano niya, yun ang ina-affirm niya. Hindi ito magiging separate, magiging boundaries namin. Ito maging isolate ako, dahil na-death lang ako. Sa kanya hindi. Diba? Alam niya kasi unbreakable. Yung gagawin ko. Diba? Mapagtatagumpayan yung mga balakid. So, marahil nakukuha natin kung gaano yung antas ng love ni God sa atin. Isipin natin. So, sa conclusion na tayo, hindi naman ito kaba-ambay. Sa unang punto natin kanina, nagtuhan natin ang kasalanan na nagiging dahilan kung bakit po tayo separated. Like that. Nakakapag-iwan. Nawawala tayo sa connection natin sa Diyos. Kung minsan, isipin natin, bakit parang yung prayer parang hindi yata nakakarating. Isang bagay din yung sa prayer. Either wait lang, kasi si God may timing yan. May oras siya. May timing. Hindi po yan, masyado tayo nasanay kasi sa instant noodles eh. Sa mga instant, di ba? Kasi kanton, yung madali lang, meeting mo lang, o kaya, hindi mo lang may dito tubig, okay na. Pero lahat kay God may process. Biro nyo kanina, 400 years eh.
Hindi ibig sabihin sa 400 years na yun, wala siyang love. Pero 400 years yung preparation niya dun sa mga tao. At di lang sa Israel, sa lahat kasi yun, pang lahat. 400 years preparation. Perfect naman pagkatapos. Pero tingin naman yung effect, di ba? Yung ginawa niya. Amen. So, minsan yung, ano, good things comes to those who wait. Sabi nga nila, di ba? Amen. Wait lang din tayo. So, yun nga lang, may pagkakato ka lang, baka naman may ginagawang kasalanan, kaya hindi nakakarating. Kasi wala ka palang connection kay God. So, kaya nga doon yung mga nakarang pag-aral, siya sa atin natin yung sarili natin. Baka may problema. Kaya pag sisiyas, naalala ko lagi si Hugo. Hindi naman pala eh, pinanindig niya sa mga kaibigan niya. Di ba? So, kasalanan po nagpapahiwalay sa atin sa connection natin kay God. Pangalawa, natutuhan din po natin na yung dakilang pag-ibig, dahil sa dakilang pag-ibig nila, nagkaroon nila ng connection sa Kanya. Separated, parang ang bigat nga, no? Ang tao na ang gumawa ng reason, ang dahilan, ng maghihiwalay. Pero yung ginawang pa natin ng kasalanan, ang siyang gumawa pa ng paraan para magkaroon ng connection. Yun yung pag-ibig. Diba? Yun yung pag-ibig niya. Tayo na yung nakagawa ng kasalanan kay God, pero yung nagawa natin ng kasalanan, siya pa ang nag-reach out sa atin para bati na tayo, Omnipotent God. Sa Diyos lang po yun. Hindi po natin yung makikita sa tao. Amen. Wala. Sige, sabihin may ganyan. May baka matigas pa puso ng iba, di ba? Mahirap yun. Ganyan ang pero normal yun sa tao. Normal sa tao. Pangatlo po, kinakailangan natin na panatilihin ang connection na yun. Sa connection natin kay God. Sa pamagitan ng paano, mananatili din tayo sa salita niya. So, sabi niya, kumapit ka lang sa akin, manatili ka sa aral ko, yun ang gawin natin. Hanggat pag dito bumitaw ka sa aral, pag nagkaroon ka dito ng konting pagbitaw lang, doon ka, sabi nga sa mga nagpagtuturo, konting, yung mga maliit na bagay na pagsuway, maliit na bagay, doon isa papasok yung yung kalaban. Asal pa, medyo okay pala, medyo konti-konti lang na kasalanan. Doon papasok si kalaban. At yun na, penetrate ka na, at hindi matatalo ka. Yung mga unti-unti na. Yung sa unti-unti, kasi maging si kalaban, nasa isip din niya, good things comes to those who wait. So, kailangan magtyaga lang. Di ba? Sinatyagaan din tayo nung kalaban yun eh. Akala natin instant lagi, hindi po. 24/7, sabi niya natin lang, di ba? 24/7, 365. O kung leap year, 366 pa. Walang tigil yun, di ba? Kaya, nasisirain tayo, di ba? Kaya yung mga paunti-unti, nakakatakot po yung mga paunti-unti. Malaki ng malaki. Maliit na butas, lumalaki. Pero Diba? malaki na malaki. Konting gusto daw, dumadami sa kanta. Walang salitang maaaring makapag-describe sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos natin. Pag binabasa natin, walang makapag-iwalay. May mga ginagamit ang Bible ng mga words nila. Pero kung specific na word lang, isang salita, ang hirap niya i-describe. Kasi yung antas, hindi nga natin alam kung gaano po talaga yung antas yung level niya, intensity na hindi talaga natin siya wala siyang barometro, wala siyang panukat. Yan. Wala siyang panukat. Yun, tama. Walang hanggan. Sapagkat ang antas ng pag-ibig ng Diyos ay hindi natin magagawang masukat. Wala tayong salita magitamit. Pero alam niyo, tinrayan si Apostol Pablo kasi siya paano ba to? Expressive siya. Diba? Kasi ginagamit siya sa pangangaral. Expressive siya. So sa sulat niya dito, sinubok pa rin niya na kagaya ito, sinubok niya sa Roma, di ba? 8:38 hanggang 13 sa patayan natin na wala makapag-iwalay. I-describe niya yung love ni God. Dito din-describe niya sa unang Korinto 13:4 hanggang 8. Diba? Alam natin, ang pag-ibigan, nalis natin din, di ba? Mapagpahinuhod, magandang loob, ang pag-ibig ay hindi nananagili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalmana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak saan? Sa katotohanan. Lahat binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay pinitiis. Diba? Sabi,
ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit ang mga hula ay mga tatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sinasabi dito, ano yan? Yung love ni God hindi yan mag-e-end. Diba? Kahit matapos na yung mga hula, ito, matapos na itong Bible, nangyari, mahirap na lahat, sila na, nandun pa rin ang love ni God. Yung language siya na salita, aabot sa punto na wala na, hindi natin, kasi lahat ng mawawala eh. Alam natin, di ba? Pero yung love niya, andun pa rin. Yung kaalaman ng tao, wala. Knowledge. Kahit anong bang inaral natin, mawawala din yan. Mawawalang kabuluhan natin. Pero yung love ni God, hindi magkukulang kayo. Nandun pa rin siya. Kasi sa umpisa pa lang, na-create tayo dahil dun. Kung before pa ng creation, nandun na yun, yung ganong emotion. Dahil, mamaya sa uling talatan doon, hindi natin. Di ba ang creation pa, nandun na. Diba? So, kahit matapos itong lahat ng itong kinrate niya, nandun pa rin yun. Sinulat pa rin niya po sa Paulo, kahit na parang, sa ano lang po yun eh, pag-describe niya lang sa sarili niya. Sinulat pa rin ito ni Pablo, ayon sa kanyang pagkaramdam sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. So, maaari tayo iba ang explanation natin kung paano natin ma-describe yung love ni God. Pero dahil mana na pala tayo, maraming gagamitin din natin ito. Ito ang love ni God. Diba? Sabi nga sa uling talata po, unang 1 Corinthians says, at ating nakilala at ating sinampalatayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakilala po ba natin? Amen. So, bagang ito, napaalala sa atin na muli nabalik sa atin, muli natin nakilala at ating sinampalatayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi po, ang Diyos ay pag-ibig. Kasi bago nga talaga inilalamin ko, mundong ko, siya yung love eh. Siya ang author, siya mismo ang love. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. So, kailangan manahan tayo sa love nito. Sige, nananahan sa atin. Tapos, sundan po natin to, kay God lamang natin matatagpuan ang truth at unbreakable love. Kasi dito sa mundo to, maraming makaka-disappoint sa atin. Maraming makaka-heartbroken sa atin. Makukuha natin sa tao. Yung mga makakapagpa-sakit ng tandaan. Bari ko, bata pa. Hindi pa nila, pero maririnig sa katagalan. Ang dami palang heart aches dito sa mundo to. Pero kung kay God ka mananatili, siya rin naman kasi mag-mend or mag-heal ng mga broken heart na yun. Mas marirealize natin na, grabe pala mag-love si God. At ganun po ka tutunay at unbreakable ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga tao. Kaya dahil sa pag-ibig niya nawa, hindi natin samantalayin na magpabaya, kundi mas lalo natin pagsikapan na palagi isa-isip, ganito ako kalab ni God eh. Paano ko ba ito kahit pa paano, di ba kakapag-return? Never po natin magagawa talaga yung antas o payback. Yeah, payback. Kung anong amount, yung intensity. Kahit po ilang buhay pa ang ibuhay pa natin, panganak, buhay ulit, hindi mo pa, kahit na lahat tayong mga tao, may balik, hindi pa rin po yung sapat. Kasi ganun po ka-hindi yung love ni God sa bawat isa atin. Muli, nawa, may natutunan po tayo sa umaga pong ito at maraming salamat sa Panginoon at sa kanyang pag-ibig na pinararamdam niyo po sa atin. Magandang umaga po. Tayo po ay maniklood at